Imbis daw kasi na kay Roy nakatutok ang live-in partner niyang si Edna, pakiramdam nitong si Roy may nagpapasaya o mas napapasaya pa raw itong si Edna ng kanyang hindi mabitiw-bitiwang cellphone. Grabe. Taray, magkahawig na ba sila nung cellphone niya? Kwadrado na ba ang mukha? Iyan ay dahil napapansin daw nitong si Roy na madalas na lang na cellphone itong si Edna. O, yun na lang yung laging hinahawakan. Yun na lang yung laging pinipindot-pindot. Yun na lang yung laging kinakalkal. At laging iningitian. Sinasayawan pa nga eh. Imbis tuloy na magkaroon sila ng time sa isa't isa, nako, masyado na raw kasi ang oras nitong si Edna sa kanyang cellphone. Pero ang depensa naman ni Edna, wala naman daw siyang problema kay Roy dahil napagsisilbihan niya naman daw ang partner niya sa tuwing umuuwi ito galing sa trabaho. Pero ang tingin ni Roy, parang may iba ng kinalolokohan ang kanyang magaling na kinakasama. Kaya naman mula po sa Mabalacat, Pampanga, kausapin na natin, 32 years old, si Roy. Roy, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oo, Roy, gaano na kayo katagal na mag-live-in itong si Edna? Magkatatlong taon na ho. Matagal-tagal na rin ha. Sino nagyaya na mag-live-in kayo? Ikaw ba o siya? Ako po yung Ikaw ang ako nag-initiate. po yung nagkaya na mag-live-in ho kami. Hindi naman nagdalawang isip itong si Edna? Hindi naman po. Oo. Kuya Kumusta ba ang estado sa inyong dalawa? Sino ang nagbabayad ng mga bayarin ninyo? Parehas ba kayo may trabaho? Parehas ho kaming may trabaho, Kuya Boy. Oo. Driver ho ako, tapos yung ka-live-in ko po sa pabrika nagtatrabaho. Sa pabrika, nagtatrabaho. O ibig sabihin, hindi rin pala siya pwedeng humawak-hawak ng cellphone. Ano ba, maghapon ba o magdamag yung trabaho niya sa pabrika? Maghapon naman ho yung trabaho niya, Kuya Boy. Tapos Mm-mm. ako po, pag pinapatawag, siyempre, Mm-mm. kailangan ko pumunta agad kasi kailangan ko pong puntahan yung boss ko. Oo, doon naman sa trabaho mo. Okay, ano kaya yung laging kinakalikot sa cellphone nitong si Edna? Nakikita mo ba? Hindi po, Kuya Boy, tinatago niya rin ho yung cellphone niya kapag lumalapit ako, tapos lagi ho siyang nakatutok dun sa phone niya. Feeling ko, may iba na ho siyang kausap o boyfriend na Ganun. manliligaw sa kanya. Ganun? Kaya, Hindi kaya nanonood lang yan ng mga series? Mga palabas? hindi po, Kuya Boy, kasi madalas po siyang nahuhuling nakangiti sa cellphone niya. Siyempre, maganda na yung eksena, Lagi ho siyang nakakakilig eh. busy. Di ba? Pagka nakakakilig, matatawa ka, mapapangiti ka. Doon sa mga eksena sa pinanonood mo, hindi? Hindi ganun? Hindi naman po, talagang May kachat. yung sa phone niya ho kasi madalas po siguro may kachat siya o minsan may kausap po siya sa tumatawag. Oh. May tumatawag pa. Tapos Oo. kapag ka may tumawag, kinakausap ba? Tinatago niya ho pag lumalapit ako eh. Paano? Pinapaba niya ho yung cellphone kapag may kausap naman siya para ho hindi ko marinig yung usapan o kung anong pinag-usapan nila. Lumalayo siya, ganun? O kaya binababa niya ho yung cellphone niya o yung kaya Ika-cancel. nagtataka na rin ho ako. Oo. O sige, kausapin nga natin. Nasa kabilang linya rin natin itong si Edna. Edna, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Oo, Magandang tanghali. magandang tanghali. Nasa trabaho ka, Edna?
Wala po. Oh, alam mo, itong si Roy, ang live-in partner mo for 3 years, ay merong napapansin, nakakaiba raw sa mga ikinikilos mo, lalo na nga kapag kasama mo yung cellphone mo at hawak-hawak mo. Sabi niya, ang feeling niya, meron na siyang kakumpetensya sa puso mo. Meron daw mga pagkakataon na ikaw ay kinakailangan panlumayo kapag ka may tumatawag o kaya naman ay napapangiti ka ng dahil lamang sa pagdating ng isang mensahe. Totoo ba yon, Edna? Hindi po. Bakit naman mapapatawag si Roy na ganyan kung hindi niya talaga na experience at naobserbahan yan sa'yo? Kasi ako sa trabaho. Kasama ko sa bahay. So, nakakapagluto naman po ako ng pagkain. Yung gusto niya po kasi lagi. Lagi kami sabi sa lahat, pagkain. Ano? Pagkain? Pero po, kahit po hawakan nila ang household, wala po siyang makikita. Oo, Edna. Edna, medyo ayusin lang natin yung linya mo, ha? O medyo nagpuputol-putol. Nasa loob ka ba ng bahay? Makakapwesto ka ba ng medyo mas mas maayos ang signal? Pumihit ka nga ng konti. Papaano? Ang binabanggit mo lang dito na pagsisilbihan mo naman siya, na paghahainan mo ng pagkain kapag uuwi na siya sa bahay. Pero syempre, hindi lang naman yung paghahain ng pagkain, yung responsibilidad natin sa ating partner, kahit hindi mo yan hainan ng pagkain. Pero yung bang conversation, yung bang kwentuhan, kumustahan, nagagawa nyo pa ba yun as live-in partners? Minsan din po. Pero minsan din po kasi pagod din po ako sa trabaho. Lalo't night shift po ako. Ayan, so magkatabi pa rin ba kayo matulog? Opo. Nasaan ang mga cellphone ninyo kapag ka natutulog? Nasa din po namin. Nasa tabi nyo rin. Kayo ba bago matulog, nag-uusap pa? Minsan po. Pag may oras po. Pag may oras, parang ano na lang, ano? O sige, tanong ko lang rin si Roy, ano? Nandito siya sa kabilang linya. Roy? Hello po, hello. Gano'n nakatagal na parang ganito na lang yung pag-uusap ninyo? Para na lang kayong housemates dyan sa tinitigilan ninyo na sinasabi mo. Hindi na kayo nakapag-usap ng mainam. Wala nang lalim yung mga kwentuhan ninyo. Parang sasagot pala ni Edna kanina, kapag ka may oras, nag-uusap kami. Pero dahil pagod na, tulog na. Pero nakapag-cellphone yun. Ganun ba, Roy? Oo, nakailang buwan na rin ho siyang ganun, kaya pabahala na ho ako sa kung ano man ang nangyayari. Yeah. Oo, hindi naman sa kinakampihan ko si Roy, Edna, ha? Pero bakit nga parang malamig na lang yung pakikitungo mo sa kanya, Edna? Hindi ko po kasi basta pagod lang din po ako sa trabaho. Pero wala naman po talagang iba. So, usapan na lang po namin kung ka dito. Ganito, pwede niyong pag-usapan yan ngayon. Okay? Mas maganda mapag-usapan nyo ngayon para kung merong mga kailangan tanungin, merong mga kailangan linawin, matulungan ko si Roy o matulungan din kita, Edna. Pwede ba yon? Kasi narinig ka rin naman ni Roy sa kabilang linya. Opo. Oo, okay. Sige, ganito. Mag-usap kayong dalawa. Roy, tanungin mo na ang mga gusto mong tanungin kay Edna. Sabi ni Edna, wala naman daw kahit hawakan mo pa yung cellphone niya. Pero pwede naman nating hamunin nga itong si Edna kung talaga for 20 minutes lang. For 20 minutes o 30 minutes siguro sa isang maghapon. Makakayanan kaya nitong si Edna na hawak ni Roy ang cellphone niya, at Roy, yung bang cellphone mo, hawak din ni Edna, yung bang mapatunayan nyo sa sarili nyo, wala naman talaga akong tinatago, walang mag-chat-chat dyan. Yan, yung mga ganyan. Kaya nyo ba yon? Sige, mag-usap na kayo. Roy, umpisan mo na. Hello? Roy, narinig ka ni Edna. Sige, mag-usap kayo. Hello, Edna. Sana hindi ka na rin hindi malayo yung loob mo sa akin kasi
gusto ko rin naman maayos lahat. Pero sa mga napapakita mo sa akin, yung mga nakaraang buwan, nahihirapan din akong mag-adjust. Siyempre, pagdating ng bahay, gusto ko rin ng konting mag-usap o lambing. Kasi madalas napapansin ko pag umuwi, nakatutok ka na lang sa cellphone mo, hindi mo man lang ako makamusta. Mahirap para sa akin yung parang wala ka ng pakialam. Yun lang po. Edna, ano may sasagot mo doon? Sa akin naman talaga, alam niya naman talaga po na wala naman po talagang iba. Ibibigay din po ka ng time sa kanya. Pagutan po talaga sa trabaho. Alam mo yan. Roy, ano yung mga bagay, at Edna, ano yung mga bagay na nami-miss ninyo sa isa't isa, yung lambingan ninyo, yung mga klase ng pag-uusap, yung mga pagpaplano para sa future, 'di ba? Kasi kaya nga niyaya mo kaya nga kayo ay nagdesisyon na mag-live-in na. O ay para meron kayong mas malapit na buuin na magandang kinabukasan para sa inyong dalawa. Pero kahit magkasama na kayo sa bahay, para lang kayong mga strangers, para mga stranghero, anong nangyari? So ngayon, Roy, sa realization mo, ano yung mga namimiss mo na paglalambing? Mga namimiss ko talaga yung simpleng pagtapos po ng araw namin bago kami magpahinga. Nakakapag-usap pa kami ng masinsinan. Nagsasabi pa namin yung mga dapat namin makamtan, ganyan. Tapos, miss ko yung simpleng lambing lang din sana na sa kanya na galing na hindi siya nakatutok lagi sa phone niya. Kasi minsan nararamdaman ko talaga na lumalayo na yung loob niya sa akin. Kaya gusto ko rin sanang maibalik yun na makausap ko yung dating Edna na nakilala ko. Kaya nga niyaya ko siyang tumira na kami, live-in na kami kasi akala ko mas mapapalapit yung loob namin sa isa't isa, pero parang naging baliktad yung naging epekto. Edna, may sasagot ka ba ron? Meron ka bang gustong aminin? Saan din ba nagkukulang itong si Roy? Hindi naman kasi pwede na kay Edna lang lahat nakaturo yung mga pagkukulang. Nagagawa rin ba ni Roy na ikaw ay kausapin, kumustahin, lambing-lambingin? Sabihin mo na dito, Edna. May pagkukulang din mo, pero dito, na niya rin yung, ganyan po, naglalambing minsan. Pero minsan din po, may time na wala rin isang oras, sa trabaho din po. Naintindihan ko din naman po yun. Kaya sa kanya, hindi ko po siya maintindihan sa akin. Nagaganyan po siya. Kasi nga, napapansin daw ni Roy, kapag merong nagme-message sa'yo, ngumingiti ka na lang. 'Di ba? Napapangiti ka. Ano ba yung iningitian mong 'yon? So nagdududa siya, baka meron ng iba na nagpapasaya ng puso mo. Roy and Edna, kumusta ang pakiramdam kapag kayo ay nagkikiss sa isa't isa? Nagkikiss pa ba kayo? Wala nang gustong sumagot, parang hindi na. Ha? Roy? Edna? Hello? Kumusta? Hello po, Kuya Boy. Nag-kiss pa naman po, pero pag magpapaalam na lang, pag papasok ng trabaho, pagkadating ng bahay, wala na yung dating, hindi na talaga malambing, Kuya Boy. Kasi alam mo, naniniwala ako na kahit sa mga halik pa lang natin sa ating partner, mararamdaman mo yung init ng miss na miss kita, ikaw lang talaga, yan, o kaya naman yung halik ng pagod, meron din naman yun 'di ba? Pagod na ako talagang patatawarin mo na yon. Pero yung ikaw lang at wala ng iba, nararamdaman nyo pa ba yung
pagiging espesyal ng bawat halik na binibigay ninyo sa isa't isa? O wala, malamig na. Kikis ka na lang kasi nakasanayan mo na lang. Wala nang gigil. Wala nang init. Edna? Hello po. Hmm. Oo. Nauobligahan ka na lang ba na humalik kay Roy dahil sa quote-unquote live-in partners kayo? Hindi po. Na-excite ka pa rin doon sa doon sa fact na bago ko umalis, ay hahalik na naman ako dito sa lalaking pinili kong maka-live-in dito sa minahal ko. O pag-uwi ko mamaya, ay mapapawi ang pagod ko. Mahahalikan ko na naman itong si Roy kahit papaano, kahit na pagod na talaga ako. O baka wala na yun, yung excitement doon sa idea na yun. Nandun pa sa excitement. Mahal ko pa din mo po yan. Pero? Pagod lang po talaga sa trabaho. Busy rin po. So, nakakalimot na rin po yung mga dapat gawin bilang partner po. Pero excited pa rin po kung makasama siya. Pag-uwi po, galing trabaho po. Ano ang gustong-gusto mo kay Roy? Edna? Yung mga pagdalambing na po. Yung paglalambing niya. Kahit napagod ka, siguraduhin mo na sa mga susunod na araw o kahit mamaya ay tanggapin naman yung mga paglalambing na yon. Pero ikaw ba, Roy, hinahanap mo yung paglalambing nitong si Edna? Ang sabi niya, napapagod na rin kasi ako sa trabaho. Ginagawa mo rin ba ang parte mo na ikaw ang magbigay nung hinahanap mo na paglalambing? Opo naman, Kuya Poy. Lagi naman po yan. Gusto ko rin naman pong ipakita sa kanya na ako pa rin yung taong nagustuhan niya dati. Yung subukan ko naman yung makakaya ko para lang maparamdam sa kanya na mahal ko pa rin siya, na maayos pa rin yung relasyon namin. Kaso, yun nga, nahihirapan lang talaga ako adjust dahil dun sa mga dahil sa ilang buwan ho na pag-observe ako talagang sobrang distansya na ako niya sa akin. No, dumistansya parang lumayo. Yan naman yung pinupunto lang nitong si Roy. Okay, hindi naman isa, dalawang araw lang na obserbahan, kundi buwan na rin pala yung binibilang. Ito maraming mga nakikinig sa atin ngayon ang gustong magbigay ng reaksyon. Sabi ni Gail Enriquez, pagod ka pala, bakit hindi ka magpahinga? Dagdag pagod pa yung panay dot-dot mo sa cellphone mo, Edna. Nakakaloka naman, hindi mabitaw-bitawan ang phone. Yan. 'Di ba? Ito naman sabi ni yung pa pala, may dinagdag pa si Gail na sabi niya nakakairita naman talaga na kapag hawak mo yung phone mo kahit sa pagkain, pati kapag may pag-uusap sana kayo. Medyo nakakabastos yung mga ganon. Kapag ba kumakain kayo, ang tinitignan nyo pa rin source of entertainment yung yung cellphone ninyo. Ha? Edna? Hindi po. Roy? Hindi naman. Hello po. Igalang nyo naman yung pagkain. Harapin nyo yung pagkain, di ba? O namnamin ninyo at mag-usap kayo. Yan yung mga pagkakataon. Kapag ka nakahiga na sa kama, di ba? At magpapahinga na kayo. Ano ba naman yung mag-usap kayo, 'di ba? Nakadantay ka doon sa mahal mo o siya ang kakwentuhan mo, hindi yung ibang tao o outside of your relationship. Yan yung mga ganyan, 'di ba? Mas maganda 'yun. Sabi naman ni Charisse, I hope maayos ninyo ang relationship ninyo. Maraming salamat sa show na ito. You will learn from each other. Add some spice to your relationship to make it work. But most importantly, be open with each other and try to rekindle your love for each other nga. Yan. Diba? Kumustahin nyo. Lalo na yan. Maganda, alam nyo, na nagsasabi na meron akong napapansin na kakaiba sa'yo. Kesa yung pinalilipas, nagkikimkim, hanggang kapag sumabog, magkakagalit na. Diba? Magsusumbatan na.
Maganda na rin sa isang parte itong mga obserbasyon ni Roy sa'yo, Edna, at sana maging eye-opener ito sa'yo, no? Ayan, isa pang reaksyon na medyo naka-all caps, sabi niya. Sabi ni John Jake, hay nako, hayaan mo yung babae na yan, Roy, para... Uy, wag naman ganyan. Sabi niya kasi para pag nabuntis, ipa-DNA mo. Uy, wag naman ganun. Kau talaga, ha? John Jake, ha? Pero sige. Pero ganito, no, hindi lamang po para kay Roy at kay Edna ang isang paalaala na meron ho talagang maganda na itutulong sa atin ang paggamit ng mga gadgets, 'di ba? Sa trabaho natin, napapadali ang trabaho, napapadali rin ang komunikasyon natin sa ibang tao na hindi na natin kailangan panlakarin, hindi na natin kailangan pang sadyain, 'di ba? Sa mga transactions lang, kapag nagutom tayo, walang pagkain, pagod ka na, pwede ka magpa-deliver ng pagkain at kung ano-ano pa sa business mo, pwede kang kumita ng pera sa paggamit lamang ng cellphone. Pero wag nating kalilimutan na may mas importante na naghihintay ng iyong undivided attention sa bahay. Lalong-lalo na ang partner natin. Lalong-lalo na ang mga anak natin. 'Di ba? Lalo na ang mga magulang natin. Kapag kaharap na natin sila, ibigay natin sa kanila yung undivided attention. Nag-uusap kayo, wag na munang i-entertain yung kung sino man tumatawag, kung sino man yung nagme-message na yan. After all, sino ba ang mas importante? 'Di ba? Yan din namang mga taong nasa paligid mo. Hindi yung mga nasa labas. Pwede yan. Mamaya-maya na yan. Okay? Kaya naman sa ngayon, maganda na wala sa linya natin si Roy, ano? Pero Edna, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang desisyon mo dito sa ating HEART segment? Ano ang pipiliin mong letra para sa inyong pagmamahalan? Tuloy lang ba o ano? Nandiyan na ulit si Roy. Hello? Anong pipiliin mo, Roy? HEART. Edna. Gusto ko ituloy talaga eh. Parang may pero pa yung sasabihin mo, Roy. May pero ba yon? Kailangan ko rin ho ng effort sa side ni Edna kasi ho talaga hindi naman ho isang tao lang dapat yung nagmamahal, kaya gusto ko rin ho talaga ng effort sa side niya. Okay. Edna, may gusto ka ba sabihin kay Roy? Babawi ako. Babawi. Oo. Papa. Cellphone o si Roy? Sino ba ang mas masarap hawakan? Ang cellphone o si Roy, Edna? Ha? Si Roy. Okay. Sige. Ano na ang desisyon ninyo? Half and half? I-evaluate? Approve? Reject? Or try again? Approve po. Approve. Si Edna. Payag ka doon, Roy? Babawi daw si Edna. Approve po, Kuya Poy. Yun. Sige. Nako ha, balitaan mo kami, Roy, kapag natupad naman ni Edna yung pangako niya. Pero tama ngayon, i-rekindle ninyo yung tamis, yung init ng inyong relationship. Eye-opener yan, ano, na medyo dumidistansya ka na. Tama nga yung sabi ni Roy. Niyaya na nga kita mag-live-in tayo. Pero parang palayo naman yung loob mo, hindi naman papalapit. Pero maraming salamat sa inyong dalawa dahil hindi lang kayo ang nagkakaroon ng problema na ganito. Alam ko marami ring iba dyan na merong problema na, oo nga no, tigil-tigilan ko muna kaya. Bigyan ko lang ng oras ang pagsa-cellphone ko. Pero kailangan kapag kung kaharap ko na ang partner ko, nasa kanya ang undivided attention ko.